This is Crossroads Media. Ito ang talagang emerging na talagang problema ng Pilipino na hindi nila alam problema pala. Prevention is priceless. And the cost of healthcare right now is really, really high. And by using lifestyle medicine as one of your tools for you to become better, it's actually going to be cost effective. Ang dami niyang negative na impact sa katawan natin, 'di ba? Pati memory natin naapektuhan, pati yung ating alertness, 'di ba? When we pay attention, umiiksi rin yung attention span natin dahil sa lack of sleep. What we lack actually is we don't have the habit. We don't have a good sleep habit. So if you really improve on it, improve on all the aspects of your lifestyle, mas lalo kang magiging isang mas malusog at masiglang tao. This is about you. Be the master of your own life. So angkinin mo muli ang inyong oras. Let your ambition be guided by faith. That, my dear friends, is what makes a life worth living. So always pause, always ask, always wonder, what's next? Hello! Welcome back to What's Next with Jovid Moya. And today, we're going to be talking about how we can unpack life's ups and downs and remind you that you are not alone in this journey. Ano pa hinihintay nyo? Mag-subscribe kayo. Follow us on YouTube, on Spotify, at lahat ng mga social media pages like TikTok, FB, IG. Ayan mga kaibigan. Alam nyo, today, very special day ito dahil meron tayong bisita ngayon. Marami sa atin kasi pagod na. Alam mo, hindi maintindihan kung bakit parang baba ng energy. Pero parang normal na kasi sa ating mga Pilipino na low bat ang katawan, no? Puyat, pagod, burnout, parang naging bahagi na ng ating kultura. Pero today, we wanna ask, bakit ganito? Diba? Bakit? Why are we one of the most sleep-deprived countries in the world? Bakit ang Pilipino ay nagiging zombies of Asia? Diba? And today, kasama natin sa episode ito ang aking kaibigan, isang lifestyle medicine doctor. Para himayin naman natin, bakit nga ba naghihirap ang mga Pilipino na matulog? Bakit laging pagod? At ano ba ang epekto ng ating lifestyle, ang Pinoy lifestyle sa ating buhay? So welcome po natin si Dr. Huge Estrada! Hello, Jovit! Hello po, mga... Ano ba tawag mo sa mga listeners mo? Mga kabro, mga kaibigan, mga kabebe! Hello po, sa inyo po lahat na nanonood ng podcast na to. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Dr. Huge Estrada. I am a licensed lifestyle medicine specialist and also an aesthetic and age management physician. So... At saka tayo, mahaba ang history natin. Magkasama po kami sa clinic nung araw. Kami po ang, we are both LGBTQ advocates, health advocates. Yes. So, syempre, pareho din kaming napunta noon sa linya. Well, ako hanggang ngayon, yung STIs, no? Yeah. So, we used to be partners sa clinic nung araw. So, mahaba na rin ang pinagsamahan namin. And kami po yung dalawang baliw na doctor sa Pilipinas. So, masayahing doktor na tumutulong sa mga taong may kailangan. Pero teka, ano ba, pag-usapan natin, what is lifestyle medicine? Kasi bago sa paningin, sa pandinig, o kahit sa paningin ng Pilipino ang lifestyle medicine. So, in a nutshell, lifestyle medicine kasi, it's a field of medicine ngayon which specializes in evidence-based treatments geared towards the improvement of one's health and also for the reversal of diseases na ang mga root cause lang naman natin ay yung physical nutrition, physical activity, yung sleep mo, yung stress management, use of risky substances, and your personal connections. So doon kami nagfo-focus, helping yung tinatawag din natin yung 6 pillars kasi nabanggit naman na natin. Yung 6 pillars na yon, nagfo-focus kami doon para matulungan yung patient i-address yung kanilang chronic conditions, especially yung sa reversal ng mga non-communicable diseases like
Metabolic, diabetes, and hypertension, and also obesity. Kasi most people kasi, Doc, don't realize na may mga diseases na reversible pa, lalo True. na sa initial stages. True. Like yung diabetes, meron tayong pre-diabetes eh. Yes. Hindi naman biglaan nagising ka na lang kinabukasan, may diabetes ka na. correct. Eh. Oo. Hypertension, ganun din. Ganun Ang din. maganda sa kanya, with lifestyle medicine, hindi natin, as much as possible, we work hand in hand with the doctor na nagtitreat sa'yo. Kasi, ano din naman may tama din naman na bigyan ka ng mga gamot. But Of course. at the same time, by using yung lifestyle modification, kasi kung natatandaan mo, sa lahat ng clinical practice guidelines ng lahat ng sakit, ang first thing na nakikita mo, first na nakaganon sa algorithm, laging lifestyle change. But when we talk about that, what specific lifestyle change does one really need to do? And that's where we come in. That's where we help them with the 6 pillars that I'm talking about. And by helping them with those pillars, makikita natin yung improvement and also yung reversal ng mga sakit na natin. Alam mo, Doc, kasi sa Pilipinas, siyempre, alam naman natin na napaka-importante ng healthcare dahil Yes, totoo. mahal ang healthcare sa Pilipinas. Totoo. Sa ibang bansa, libre ang gamot, libre ang maintenance. Dito, out of pocket kadalasan. So, siyempre, mas maganda na yung healthy ka, inaalagaan mo ang sarili mo, yung konting effort mo na yon will save you thousands and hundreds of thousands, even up to millions of pesos. Totoo. Di ba yung lagi nating sinasabi yan? It's an age-old saying, prevention is better than cure. And prevention is priceless. And the cost of healthcare right now is really, really high. And by using lifestyle medicine as one of your tools for you to become better, it's actually gonna be cost effective. Kumbaga, dahil i-improve lang natin yung lifestyle mo, magaganda na yung katawan mo, hahaba ang buhay mo, at kung meron ka pang mga sakit tulad nga ng diabetes, hypertension, obesity, matutulungan pa natin siyang mag-improve na very minimal yung kailangan mo i-spend, lalo na kung you're just in the beginning stages of those illnesses. Ayos. We will delve Yes, deeper yes, into yes. that. Pero sa ngayon, gusto ko lang malaman kasi this is a young branch of It is. medicine, di ba? Yes. Dati ito parang option lang. Some people learn it on their own. Pero ngayon branch na siya. Talaga may diplomate na. Talaga may diploma na ito, di ba? May diplomate degree na siya Oo. kasi talagang hina-harness natin yung knowledge and then binibigay natin yun sa mga kapwa natin, mga doktor, para ma-empower din sila to teach it to their patients. Kasi nga, dati, lalo na sa medicine, tinuturo sa atin kung paano magpagaling ng mga tao. Pero minsan, pagdating dun hindi tayo ganun ka-confident sa ibang aspeto tulad ng sa diet. Kumbaga, kung ang specialty mo ay sleep and neurology. Minsan, pagdating sa diet, parang sabi mo lang, mag-low salt, low fat ka. Ganun lang, very general. Hindi natin natatouch na gano'n ba dapat kadami, ganito. Yung medyo ngayon, may deep dive tayo dun sa mga bagay na yon. So in short, ito ang branch ng medicine na sabihin natin mag-connect sa different Yes. branches. Diba? Kumbaga, Para maging holistic ang approach. it's a collaborative type of Yun. medicine na I, as a lifestyle medicine specialist, will collaborate with other doctors to ensure na yung health ng patient natin ay magiging nandun sa pinaka-optimum level niya. So, magtutulungan tayo para gumaling sila. Pero Doc, pag-usapan naman natin ng ang tinatawag natin na Filipino sleep crisis. Alam mo Sige. kasi ito ang talagang emerging na talagang problema ng Pilipino na hindi nila alam problema pala. 'Di ba? Alam ang natin, iniisip lagi, pwede naman ako matulog mamaya. Bukas, pwede naman bawiin to sa day off ko. So, laging may ganun, Ngayon, kung ikaw ay nasa uniform service, militar ka, police, lagi sinasabi, nako, tulog, overrated yan, di mo kailangan matulog, di ba? Sabi din na sleep is for the weak. Oo, pero, for the week. Pero, yan, yung pero. Sige, discuss mo nga yung pero. Pero na yan, kasi yung sleep kasi, like sa lifestyle, isang important pillar yan ng lifestyle medicine. Kasi if madidisrupt yung sleep mo, malaki ang consequence yan when it comes to your body's repair and healing
'di ba pag natutulog ka o natutulog ang isang tao, doon kasi nagre-reset siya. Doon yung katawan natin, ginagamot niya yung sarili niya, nire-repair niya yung mga nasira niyang tissues, mga muscles, no mga doon sa nagdaang araw. Ang problema, kung hindi ka na natutulog or kulang yung amount of sleep mo for that particular time, ano na siya, nagkakaroon na ngayon ng masamang effect na babawasan yung regenerative properties mo, yung paggaling mo, yung gano'n. Actually, natatawa nga ako sa mga ibang nakakasama ko, nag-gym eh. Alam mo, lagi sila sabi, hindi, after ng workout, kailangan mag-protein. Okay yon sabi ko. Yes. Pero kailangan matulog kasi yung repair ng muscles mo, Totoo. para mag-grow yan, mas malaki ang growth factor mo pag tulog ka. Totoo, dahil andoon yung utilization ng pag-repair habang nagpapahinga kasi walang ibang ginagawa yung katawan mo. Correct. Naka-rest ka lang. So, that's the best time for the body to repair itself. At saka alam nyo, ang beauty ng sleep, mga kaibigan. Kasi pag yung katawan natin, we're all made up of cells. Yes. Cells use energy. So pag kumakain ka, di ba, kina-absorb ng cells mo yung energy. Pero ang energy, meron ding waste product yan. So lahat ng cells natin, meron ding waste product yan. Kaya nga meron tayong lymphatic system, di ba? So kumbaga yan ang drainage din ng ating katawan. Pero ang brain kasi natin, mga kaibigan, finite ang space natin eh. True. Finite ang space eh. So wala nang paglalagyan ng drainage system. So the brain has a different mechanism of cleaning itself and it requires REM. So marami pong stage ng sleep. No? May Ayan. light sleep, may deep sleep, Sige may nga. Meron tayong rapid eye movement and that happens about 3 or 4 times a night depende sa haba ng tulog mo. So kung kulang ang tulog mo, kulang ang babad mo dun sa REM or pag ulit-ulit, cycle kasi na, nagsacycle yan sa isang gabi. Kulang yun, paano naglilinis yung ng dumi, yung brain mo? May byproduct kasi yan eh. True. So, nangyayari po dyan, meron tayong mga byproducts which are proteins, no? Like mu protein, tau protein. Pag hindi ito nalilinis, nagiging plaque. And ito po ay nagiging contributing factor sa Alzheimer's or other degenerative brain diseases. At siyempre, pag meron kang ganun, nakaka-apekto rin sa pag-iisip mo yan, nagkakaroon ka ng cognitive decline, di ba? So, 1 plus 1 plus 1. Nag-add up. Correct. So, sa sleep po nangyayari yun, no? Tumataas yung pressure ng ating cerebral spinal fluid. Pero, kung ikaw ay kulang sa tulog, hindi maglilinis yung brain mo. True. And dito rin nangyayari yung pag-solidify natin ng ating mga memories, di ba? When you're learning something. Yung ibang mga estudyante nagpupuyat kasi tinuro sa atin, kailangan magpuyat ka. Kailangan mag-aral ka hanggang matapos mo. Oo, diba? yung pala dapat matulog ka para maalala mo yung pinag-aralan mo. Totoo. Mas nagre-retain, nagkakaroon talaga ng retention. So, meron tayo sa sleep medicine na tawag na sleep hygiene, di ba? Yes. So, paano ba, anong masasabi mo sa sleep hygiene generally ng Pilipino? Bilang tropical country kasi tayo. Hindi tayo yung alam lang nating temperatura mainit at malamig, hindi wala masyadong variety. Kaya yung sa sleep hygiene din natin, pag matutulog na tayo, minsan hindi tayo nagkakaroon ng routine. So, hindi tayo nagkakaroon ng routine kung paano ba yung tamang pagtulog or para matulungan natin yung sarili natin para matulog. Ngayon, because we don't have that sleep, most of us don't have sleep hygiene. Nangyayari, we just do things na akala natin makakatulong sa atin para makatulog tayo. Pero later siguro pag-usapan natin kung ano yung mga dapat na gawin as a part of a sleep hygiene habit, no? Para makita natin kung paano pa natin mabibigay dun sa mga listeners natin ngayon kung ano yung pwede nila magawa sa bahay nila. Alam mo kasi karamihan ng companies na Pilipinas, they're still running on the old style. In short, walang basis sa science, walang basis sa anything. Katulad lang, mga security guard. Day shift. After 1 week or 2 weeks, makikita mo nasa night shift. Hindi nagkakaroon ng routine yung tao. Hindi katulad sa ibang bansa. Pag night shift ka, talaga night shift ka. Pag day shift ka, day shift ka. Inaalagaan sa ibang bansa yung kalusugan mo. Dito sa atin, mag-duty ka ng 24 hours dahil mag-change kayo ng shift. I guess it's one factor is there's a lack of the number of manpower na ini-employ din siguro nila or the system itself doesn't allow them to make it so na yung mga shifting na mga workers natin, hindi lang actually security, pati BPO, 'di ba? Hindi sila mas steady doon sa
at sa baba for a finite time na isang buwan kang night shift, then shift na lang to another schedule a few days after this full shift na matatapos mo. Kasi nga, I guess, resources-wise, hindi rin naka-built-in yung sa system yung welfare noong ating mga workers in general. Kaya nakakalungkot lang yun. Correct. Pero hopefully, mabago din naman siya. At saka syempre, kung nasa Metro Manila ka, traffic, talagang gigising ka ng maaga. Kasi you'll be stuck in traffic, di ba? Isa pa yun. O yun. Pag mas maaga kang papasok, yung mga tao, tulad estudyante or office workers, tapos nasa malayo ka pa, para ka makaabot dun sa yung 8 o'clock or 7 o'clock na time in, kailangan gumising ka talaga ng 3, 4 o'clock. Pero kagagaling mo lang nung previously sa trabaho na matraffic din ang pag-uwi. So I think traffic also plays a crucial part in the sleep disorder of the Filipinos because mahirap dahil sa biyahe na napapatagal, mas napapatagal din yung time mo makauwi at makapagpahinga. Tapos dahil konti na lang yung time mo makapagpahinga, konti na lang din yung time ng katawan mo para makapag-repair ng sarili niya. Kasi gigising ka na naman the following day ng mas maaga. Kasi nga, may study nga na ginawa noong 2023 na parang pinakakonting tulog yata sa Asia. Isa sa pinakakonti. Oo, parang Pilipino, di ba? Sa mga sleepless, yun nga tawag na halos, di ba, sabi mo, zombies. Zombading. Ayun, what else? Isa din sa hindi nakakapagpatulog sa mga Pilipino, yung paggamit mo ng cellphone. Alam mo yung, meron kasing sinasabi na yung iba, para daw sila makatulog, magsi-cellphone daw muna sila. Ang hindi lang nila alam, pag ni-cellphone ka, it doesn't actually help you fall asleep. It prolongs the time that you fall asleep because of the light that's being emitted by your cellphone. Correct. And dahil doon, ang nangyayari, nakabukas ka ganyan, hindi kasi nare-recognize ng brain mo na yung ilaw na nanggagaling sa cellphone mo at yung araw ay magkaibang bagay. Correct. Para sa brain natin, it's light. Evolution kasi yun. Sa evolution, na pag nakita ng liwanag, daytime, gising ka. So what happens in your body is that kung sa gabi na, di ba dapat sa sleep natin, pagkapagabi na, mababa na dapat yung stress hormones mo kasi pa-relax ka na. Tapos yung sleep hormones mo, umaakyat na siya para ma-prompt ka na makatulog. Ang nangyayari ngayon, dahil may ilaw na naman sa pagsi-cellphone mo, nasa-stop ngayon yung sleep hormones mo. Tapos, tumataas na naman yung stress or yung cortisol levels mo because of the light. And therefore, it will make you stay awake a lot longer. So, tapos ang gusto nila, manonood lang sila hanggang makatulog. Kaso, nakaisa, dalawa, natapos na nila yung buong episode. Ako, minsan ganyan eh. Sa totoo lang, minsan nakakasampung chapter na ako sa librong binabasa ko. Dahil sa kama ko, although ako alam ko na dapat hindi ko ginagawa. Diba? Pero ako may sala rin ako diyan eh. Nagbabasa rin ako sa habang sa kama, no. Dapat kasi sa pagkama mo, yung bed mo, sa sleep hygiene dapat di ka nanonood ng TV, dapat wala kang ginagawa sa kama. Kung gagamit ka ng cellphone, tatayo ka, pupunta ka ng sala, pupunta ka sa iba, doon ka doon mo gagawin yung mga gagawin. Kaya lang ako guilty rin ako diyan eh. Pero alam niyo mga kaibigan, yung mata po kasi natin, marami pong receptors dyan, no? So, yan po ay designed ng nature, di ba? Through evolution to absorb and recognize the different wavelengths of light. Kaya alam natin may kulay blue, may kulay pula, may kulay ganito, may kulay ganyan. Yung pong ating mga mata, meron po tayong optic nerve sa likod. Yan po ang nagsisend ng signal sa brain natin. So, sa inyong kaalaman, yan po ay sa liwa. Yung sa kanan na mata, pumupunta sa kaliwa. Yung sa kaliwang mata, pumupunta sa kanan. Kung saan sila nagsalubong, sa ibabaw nun, meron tayong tinatawag na suprachiasmatic nuclei. Ang trabaho po nun ay i-recognize yung blue light. Yung sinasabi ni Doc kanina. Kapag may blue light na yan, meron kasi tayong circadian rhythm. Alam natin may araw, may gabi. Yun ang evolution natin eh. Ngayon, na-disrupt na. Ang dami natin blue light, may TV, may cellphone, may alarm clock, ang dami nang may ilaw sa bahay natin. So ngayon, yan po ay nagsesend ng signal. Akala ng brain natin, araw pa. So sasabihan niya yung ating mga pineal glands, huwag ka munang gagawa ng melatonin. Dahil may araw pa. So, kung gusto nyo makatulog agad, stop all of your gadgets, diliman ninyo yung kwarto nyo, and just
breathe steadily, and mapapansin mo, your brain will sense, ay gabi na. So magse-send ngayon ng signal sa itong suprachiasmatic nuclei doon sa iyong pineal gland, hoy, mag-produce ka na ng melatonin, gabi na, pag-aantok-antokin ka na. Yes. So yun po yung start nun. Pero syempre, it's a little bit more complicated than that. In-explain lang natin ng mas simple. Yes, true. So yun nga, dahil doon sa, so ang takeaway message natin dito, mga kaibigan, is that number one, for cellphone use, as much as possible, please stop doing it. Not naman agad-agad, but eventually, bawasan natin yung use, na pag malapit na tayo matulog. Kasi yun nga, yung in-explain natin kanina, that simple light that we have on our cell phones really affects our sleep. So para mas better yung sleep natin, isa yun sa mga solutions na pwede natin gawin. Okay, Doc. So ito, pag-usapan naman natin, Right. alam naman natin na ito pala yung problema. Bakit sa tingin mo, hindi ito nakakarating sa taong bayan at bakit hindi natin sila tinuturuan kung paano pagandahin ang kanilang sleep cycle? Because sleep affects your blood pressure. Yes. Lack of sleep affects your blood pressure. It contributes to metabolic syndrome, di ba? It contributes to a lower immune system. True. Dahil ang lack of sleep, for every 4 hours, almost 70% ang drop ng iyong lymphocytes, di ba? Yes. Yung T lymphocytes mo. So, ang dami niyang negative na impact True. sa katawan natin, di ba? Pati memory natin naapektuhan, pati yung ating alertness, di ba? When we pay attention, umiiksi rin yung attention span natin dahil sa lack of sleep. Ano ba ang rason kung bakit hindi natin ito ina-address? I guess, number one, isa sa mga, meron tayo mga Pilipino, what we lack actually is, we don't have the habit. We don't have a good sleep habit. Isa yun sa dapat na, inuumpisahan naman natin, mula noon pa, na ibaguhin yun, pero hindi pa rin siya sobrang, kumbaga, spread across the Philippines, yung ganun na pagkakaroon ng sleep habit or sleep hygiene na tinatawag. Kasi with that, doon sa mga nabanggit mo ng mga effects, detrimental effects ng ating kakulangan sa pagtulog, ang isa sa solusyon ay ang pagbabago ng habit na yun. Kumbaga, yung mga bagay kasi na nakagawian natin, na ipasa rin sa atin yan. Tapos, dahil din doon sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw, yung pagtatrabaho natin, yung pag-overtime, yung traffic, yung maraming multifactorial yung mga bagay-bagay na meron ngayon sa Pilipinas, meron sa bansa natin, na nakaka-apekto sa'yo. Pero ang isa sa pwedeng makatulong nga doon ay yung pagbabago ng iyong habit. And magagawa natin yan by introducing the sleep hygiene to patients. Isa yun sa solutions na pwede natin magawa. Paano ba marirecognize na isang tao na meron na siyang problema? Di ba sometimes sabihin natin uy, mukhang ito na yata yung narinig ko dun sa podcast na yun. Yan. Ito yung, paano ma-recognize kung meron ka ng sleep problem? Kung lagi kang kulang sa tulog, mapapansin mo yan, halimbawa, nakinig ka na sa mga sinabi sa'yo, ginawa mo na yung mga sleep habits mo, let's say for about a month. For a month, you have still have lack of sleep and then you still feel tired, you still have difficulty in concentrating, doing your tasks. Halimbawa, nagkakaroon ka na ng errors, nagkakamali ka na sa judgment or sa ginagawa mo sa trabaho, naaapektuhan na yung pang-araw-araw mong buhay. Then, I think it's the best time to see the doctor already. Kasi, hindi na yun makukorek ng basta simpleng pagpapalit ng habits na lang. Baka may underlying problem na. At saka baka hindi yung shortness ng tulog, baka yung quality ng sleep. Also. Like for example, kung may sleep apnea siya, di ba? So kung ikaw ay, alam nyo yung may normal na hilik sa mga tao, para hindi tayo masyado scientific. Merong normal na hilik. May hilik na parang tumitigil yung hininga mo. Yung bigla ka na lang, titigil. Tapos hahagurin mo. Tapos dahil doon, magigising ka. Correct. So nadidisrupt yung sleep. Sometimes hindi mo alam nagigising ka pero ano yun, small breaks dun sa sleep. Dun sa sleep mo. Yung cycles, napuputol talaga. Also, kung may iba ka pang problema, halimbawa, you're under a lot of stress, baka you're having mental health issues. Correct.
that could also pose as a factor kung bakit hirap makatulog yung isang tao. And then that needs to be seen by a doctor as well, a specialist, para mas matulungan ka to address. And alcohol, actually. Alcohol. Oo, kasi ang akala nila, nakakatulog nakakatulog ang ang alcohol. Pero sa totoo, hindi siya nakakatulong makatulog. Yes, bigla kang makatulog, pero yung sleep na yun, walang quality sleep to. Correct. Napakababaw lang po niya. And then you can be easily awakened by kung ano, noise lang o ganun. Ibig sabihin, yung pag-inom mo ng alcohol, bukod sa nakasama na siya generally for your body, for your liver, pati yung quality of sleep mo, apektado din. Correct. So, yung mga sinasabi nilang, inom lang ako para makatulog. Medyo, dapat nga, wag kang uminom Correct. para That is correct. hindi ka makatulog. So ano bang advice mo, Doc, sa mga tao? Yung mga small habits na pwede lang umpisahan. Okay. Ano ba yung simplest na pwede kong gawin right now, mamayang gabi? Okay, ganito. Meron ako sa lifestyle medicine na tinatawag na sleep hygiene. No? May mga tinuturo ako sa mga patients para mas makatulong mabilis matulog. Unahin na natin yung pinag-usapan natin kanina. Cellphones off. We have to turn off our cell phones or put it into sleep mode or put it away from our bodies para hindi tayo ma-tempt na gamitin siya. Kasi nga, dun sa pinaliwanag natin kanina, yung light na nanggagaling doon would produce more cortisol levels, so mas magiging awake ka kaysa sa makatulog ka. Mababawasan yung melatonin levels mo na siyang magtutulong sa'yo para makatulog. So that's number 1. Number 2, kailangan natin tandaan na dalawa lang ang function ng iyong kwarto. That's for sleeping and making love. Okay? And anything else, dapat hindi doon ginagawa. So, we don't have to eat there. We should not work there. Nagbago kasi to kung napansin mo nung pandemic kasi wala tayong space sa bahay. Correct. Area mo na din kung saan ka natutulog, doon na rin. So, ngayon, na nagbago naman na lahat, pwede baguhin natin yung pattern na yun. We take it off, tanggalin natin yung kung ano man trabaho na ginagawa sa loob ng kwarto, kung hindi dapat matutulog ka lang doon. Number 3, if hindi ka pa makatulog after 30 minutes mong nakahiga, pumangon ka, gawin mo lahat ng mga bagay sa labas at para hindi ma-associate ng katawan mo ang pagtulog, ay ang hindi pagtulog dun sa kwarto mo. Kasi dapat, ang nandun nga siya as a place of relaxation. Number 4, pwede ka maligo. Maligo ka para yung katawan mo, mag-relax yung muscles ng katawan mo. Ideally, like warm water para yung muscles mo tend to relax. And then pag naka-relax na yung katawan, mas better ka makakatulog. Also, if you're at shift worker, for all shift workers na umaga na nakatulog, it's good for them to have those curtains na makakapal para mamimik natin yung nighttime. Kasi nga, yung excess light will stimulate our bodies to be awakened. So, pag nabablock natin yung mga lights natin, mas malaki yung probability mo na mas makatulog mo mas mabilis. And also, put down the temperature of your room to a very relaxing level. Kumbaga, di naman kailangan aircon. Actually, sa sa sleep medicine, meron tayong tinatawag na semi-sensory deprivation. Ayan. So, talagang blackout lahat. Talagang no light, zero light. Kung merong mga LED, minsan may mga gadget na may LED, pati aircon may LED, nilalagyan ng tape yon. Tapos ibababa ng konti ang temperature natin. Usually ideal yan nasa mga 18, di ba? Yan. Because your body goes to semi-hibernation. Yes. Tapos maglagay ka ng earplugs. Para din ma-block mo Correct. rin yung audio. Kasi Correct. nga, dahil para hindi ka ma-overstimulate. Kasi there are some people na konting ingay lang gising na. Konting liwanag Narinig lang. mo yung kapitbahay mo, Bebang! Kape! Oo. Lalo na kung umaga ka pa natutulog, kung shift worker ka, alas 6 ka uuwi, yung mga kapitbahay mo nagwawalis na sa labas. Correct. Nag-prepare na sila, may traffic na. So, better to, plug Pero your- Doc, ngayon naman, ibahin natin ang konti. Sige. Nadagdagan lang natin. Sige. Kasi we've been focusing on sleep. Pero one other thing that most people tend to ignore is yung nutrition. Yeah. Ang Pilipino kasi tamad magluto. Kung nasa province ka, alam mo, may nanay ka na nasa bahay mo or housewife ka, okay ka, magluluto. Pero most people, let's say, ang husband and wife or lahat ng kasama sa bahay, nagtatrabaho, ang ending niyan, magka-cup noodles. Yes. Kasi yun ang mabilis eh. True. Ang Pilipino kasi, we have good food. Kaya lang limited yung ating taste profile into maalat, andyan din yung matamis,
andyan din yung maasim. Yes. So, alam naman natin na yung dalawa dyan, dangerous. Yung maalat at yung matamis, no? True. So, in excess, yan ay nag-contribute din sa isang masamang lifestyle. So, ano bang nutritional advice mo? At pag-usapan natin yung maalat, for example. Ito'y nakakataas ng blood pressure. Kaya kung hindi nyo malaman kung bakit lagi mataas ang BP nyo, Tignan mo yung diet bukod mo. sa puyat, tingnan nyo rin yung diet ninyo. Totoo. Pero siyempre may genetics din tayo. Marami pong rason yan, no? Pero isang factor din dyan, yung tinatawag natin na maalat na pagkain. Kasi, tandaan nyo, even if you have certain genes, you may be genetically predisposed, pero ultimately, yung lifestyle mo rin ang magdidictate kung ito bang predisposition mo ay masusunod o hindi. And sundutin ko lang yan na actually, for all disease entities, 20% lang ang dictated ng iyong genetic makeup. Correct. 80% is actually lifestyle. Correct. So if you really improve on it, improve on all the aspects of your lifestyle, mas lalo kang magiging isang mas malusog at masiglang tao. So Correct. yung sinasabi mo kanina sa pagkain, sa maaalat, ang ideal kasi, 'di ba, by World Health Standards, World Health Organization, ang sinasabi natin ay 1 teaspoon of salt lang ang iyong requirement for the day. For the day. For the day. So that includes your breakfast, lunch, snacks, dinner. So anything in excess of that will accumulate water na. So, 90% na nakikinig sa atin, sasabihin dyan, matabang. hindi naman sa matabang, kasi ito din yung time na kailangan nating matutong gumamit ng spices. Ayan. Ito, ang ano kasi nito ay, dahil nga sinabi mo, yung sanay ang mga Pilipino dun sa mga taste profiles ng maalat, matamis, maasim. Minsan maanghang, minsan pa nga lang yun. Pero if we would start using spices, mag-iiba yung flavor profile ng ating mga Pilipino. Ay, yung panlasa natin. Pag gumagawa ako ng sinigang, hindi ako gumagamit ng mix. So, ginagamit ko fresh. Di ba? May kamatis, Pwede, may oo. kwam. And then, nilalagyan ko ng tanlad. Bakit? Kasi another flavor profile flavor. yon. Imbis na maalat, sabi ng mga, eto, dahil pilosopo, ay nako, hindi naman nilalagyan ng tanlad ng sinigang. Hindi sinigang ang tawag dyan. Tigil-tigilan nyo ako. Wala pong, I mean, you know what I mean? Sa kaka-traditional nyo, sige, lagyan nyo ng, alam mo kasi pag naglagay sila, pag umorder ako ng pagkain sa restaurant, parang bawal na asin. Bukas, ubusin na natin ngayon to. Kasi nga, may maraming restaurants na syempre, nagpa-follow dun lang dun sa preference ng mga tao. Pero if we will slowly incorporate yung mga spices in our food, mas magiging interesting ang food natin para makakain tayo ng mas maayos. Tapos, what else? Yung pagdating Yung mga tamis, di ba? Sa Doon na tayo sa matamis maalat. din. Doon naman tayo sa At matamis. saka sa maalat din, kaya hindi ka rin masyado nakakatulog. Kasi kung iisipin mo, nagre-retain ka ng practicality, pag sobrang dami mong tubig na nare-retain sa katawan mo, sa gabi, ihi ka din ng ihi. So, lalabas ka ng, madidisrupt ka dahil kakaihi mo ng kakaihi. Dahil dun sa daming beses mong tumatayo para mag-go. So, isang magandang way yon para maiwasan is to have a very, a low sodium na diet. Plus, we start using those spices. Yung sa matamis naman, dahil naman nga, kung kumbaga ginagawa natin pang counterbalance dun sa iyong food na kailangan pag may maalat akong pagkain, kailangan sasamahan ko din ng matamis. Kasi yung sobra naman ng tamis, again, hindi naman siya makakatulong din sa pagtulog mo, lalo na if near your bedtime. Kasi nagbibigay sa'yo ng extra energy. So, yung mga simple sugars, kumain ka ng dessert mo sa gabi, tapos biglang mapapansin, ba't di pa na makatulog? Kasi ang taas pa rin ng energy ko because of that, excess sugar. So, I guess isang way doon para ma-curb yun is to lessen, again, the sugar intake. Kasi by World Health Organization ulit, standards, ang ating required na sugar intake lang sa isang araw ay 4 teaspoons. 4 to 5 teaspoons roughly. So, pag bawasan natin yun. Kasi in excess of that, yung energy mo, nakikita mo nag-overshoot. Kaya pagka, in terms of sleep, hirap ka din makatulog kasi nandun pa eh. At saka yung kulang sa tulog, nakaka-contribute yan dun sa pangit na diet. Yes, Bakit? overeat ka eh. Kasi ang brain natin uses 20% ng energy ng ating katawan. True. So siya ang the one and only organ that uses a lot of energy. True.
So pag ikaw ay puyat, feeling ng brain mo, it needs more energy. Uutusan ka niya whether you like it or not. Kaya pag puyat ka, hinahanap mo lagi maalat na pagkain, matamis na pagkain, or mataba, fatty food. 'Di ba? Because fats are energy, 'di ba? Yes. So yung evolution natin to know na ito ang kailangan natin, akala ng katawan natin gutom tayo, but actually we're not. So anong nangyayari, yung mga taong usually na pangit ang sleep cycle, mapapansin nyo, nag-gain ng weight. Nag-gain ng weight. True. Kasi nga, dahil yung body mo would compensate for the lack of sleep by getting an excess energy instead of repairing the body while resting. Doon na muna siya kukuha. Kasi nga, alam niya na hindi ka pa matutulog eh. Wala ka pang definite time kung kailan magpapahinga yung katawan mo. And dahil sa pagod na yon, again, what you said, kinocompensate niya by eating a lot more than what you are supposed to eat during the day. So, Doc, ito pa, no? So, let's have a third part dito, which is magiging 2 episode yata to sa haba. Pero hindi, pag-usapan naman natin yung lack of physical activity. You know, we now live in a world where our work is usually in the office. Yes. We're sitting down. Hindi katulad nung araw, nung nag-evolve ang tao, hunter-gatherers tayo, di ba? Layo na nilalakad natin eh. In fact, kailangan natin ng walking eh. We were designed to keep walking. Yung may muscles tayo dito, I forgot the name. But it tells us na, you know, you have to burn more energy. Move, yes. So, ano ba ang advice mo ngayon? Paano ba ito sa mga tao? Because syempre, you're adding calories, you're eating, but you're not spending these calories. Okay, for physical activity naman, ang pwede ko i-recommend to the people is that para lang madaling masimulan, we start off by having any physical activity 30 minutes per day only. Because it's proven na if we have 150 minutes of physical activity within the week, it will help, number 1, lower your cholesterol, lower your blood sugar levels, manage your weight, give you a lot of happy hormones, and it will give you good sleep as well. When we engage in physical activity, at least 30 minutes per day, so that's roughly 5 times per week lang, and then you do like your extra resistance and then weights, then sa 2 days kung may available time ka pa, that will really help a lot para magkaroon ng isang mas magandang tulog, because we are talking about sleep. Mas magkakaroon ng better sleep ngayon yung patient natin. Kasi yung na-expend niya yung energy. Once you expend your energy, syempre, maghahanap siya ng recovery period. And then that's one of the perfect recovery periods natin is by sleeping. So actually, moving can actually help you go to sleep well. So 30 minutes po per day. Ito ba klaseng movement? Kasi inisip nila, baka wala man akong pera pang gym eh. Walking. Pinakasimpleng 30-minute exercise mo is walking. And then, ang gusto ko sana i-emphasize ito, sana moderate intensity siya. Meaning, when you do a physical activity, naglakad ka, nagsayaw ka, nag-zumba ka, nag-weightlifting ka, or whatever for the next 30 minutes, dapat ikaw ay nakakapagsalita pa din. But, medyo hirap ka ng kumanta. Yun nandun tayo dun sa pag i-eyeball lang natin, yun, nakakapagsalita pa rin ako, pero pagkakanta na ako, let's say, yun medyo hirap na ako dun. So, nandun ka na sa part na nasa moderate intensity activity ka na. So, that's one of the best exercises. Lalo na, hindi mo kailangan ng gym membership, hindi mo kailangan ng pwedeng mong gawin mag-isa o mas maganda may kasama. Kasi sa pag may kasama ka, makakatulong ka pa din sa kung may exercise. aso ka, walk the dog. Walk the dog or walk with your kapitbahay or walk with your special someone. Kasi maraming Pilipino, Doc, hindi naman vegetarian pero budgetarian. So wala silang panggasto sa gym, sa mamahaling pagkain, pero hindi nila alam na pwede ka palang kumain ng healthy ng konti ng matipid, di ba? Iwasan mo lang yung mga maalat. Tsaka maging plant forward tayo sa diet natin. Meaning fiber kasi madaming fiber kasi yung fiber na yon, una, mas makakatulong kung mataas ang cholesterol levels, makakatulong yun. Pagdating sa bowel movements mo, makakatulong din yun para maka-absorb, mas maganda ang go mo sa umaga, ang number 2. And kung vegetarian, yun nga, pwede kang mag-exercise ng walang membership. Pwede kang gumawa ng kahit ano na. Push-up sa bahay. Push-up. Oo. Konting push-up, konting sit-ups. Marami namang YouTube videos, maraming videos na po, mga kaibigan, na pwede nyong i-follow para hindi po kayo gumastos na. And when it comes to food, again, bumili po tayo
maganda rin kasi matuto tayong magluto ulit. Kasi dati, nagluluto talaga ang mga tao. Ngayon, bilang fast-paced na yung buhay. Saka nakakatanggal stress yun. Cathartic activity yun. Tapos meron kang yung paghahalo mo na ganun. Tsaka alam mo, very mindful ka na doon sa ilalagay mo. Kasi you know what exactly you're putting in. We are, with that, kasi malilesen yung processed food intake mo, which is one of the things na mataas ang sodium and sugar. Because sugar isn't just in your sweet drinks. Gusto nila mag-ketchup. Di nila alam, mataas ang asukal, mataas din ang asin ng ketchup. At saka may akala natin yung mga pagkain na basta matamis lang, nandun lang din yung sugar. Pero kung magugulat ka na maski sa ibang mga processed food na ini-intake ng tao, mataas din, sugar laden din yung mga yun. So kaya kailangan, since vegetarian nga ang natin, atake natin, kailangan maging matuto rin tayo na ibalik din sa basics. I mean, if we can cook our own food, that the better. If we exercise. Alam mo, nung bata ako, yung mayonnaise namin, hindi binibili. Gumagawa ng homemade na mayonnaise ang mama ko. Kasi si mama mo, alam niya exactly na egg whites yon, yung oil plus yung asin na kokontrol niya ang tamis at ang alat o kung ano man, because she knows exactly what is inside that food, which is very healthy for an individual. So I guess that's it for the food and the mobility. Physical activity. So yun yung mga factors kung bakit din mas pag ginawa natin, mas makakatulong pa para mas gumanda yung ating tulog. Yun. So yun, alam nyo mga kaibigan, sa buhay nating puno ng mga ibang responsibilidad para sa trabaho, responsibilidad natin para sa pamilya natin, tandaan natin, meron din tayong responsibilidad para sa sarili natin. We have to learn to manage our stress. We have to survive. So sleep, my dear friends, is often the first thing na nawawala sa atin. So ibalik natin ang magandang tulog. Ibalik natin ang pagmamahal natin sa tulog. Sabi nga ng mga eksperto, sleep is not a luxury, di ba? It is. Sleep is a necessity. Kaya pag sinabi ng ibang tao na sleep is a luxury, yun po yung mga taong hindi nila alam ang science. Hindi nila alam ang tama. Tigilan na natin ang pag-normalize ng pagiging pagod. Let us stop normalizing exhaustion, overworking, overplaying. Kasi sometimes over na tayo sa pagplay. Lagi nating hinahanap yung small little pleasures from our games, from outside. Yes. Alam nyo mga kaibigan, you'll be surprised na yung pagiging mag-isa, paminsan-minsan, para ka nag-recharge. Diba? Stay alone. Stay away from your phone. Read a book, diba? Just relax. Listen to music. You can exercise or maybe just sit down and be still. Yeah. Magugulat ka. Yeah. Mindfulness. It's a wonderful thing pag yan ang natutunan ninyo because hindi lang po yan physically good for you. It's also mentally good for you. So, tandaan nyo mga kaibigan, yung katawan nyo, hindi po yan makina. Ha? Yan po ay mas madaling masira kaysa sa makina. Ha? Yung makina, mas matibay pa po kaysa sa katawan ninyo. So, you deserve a good life. You deserve a healthy life. You deserve some rest, my dear friends. So, it's time we stop treating sleep as a luxury. Period. Yun lang pong isipin nyo. Sleep is your survival. Tandaan niyo yan. So thank you, Dr. Estrada, for shedding light dito sa krisis na nandyan pero hindi natin kinoconsider na krisis. Pero ito po ay krisis because eventually, sa dami ng sakit, milyong-milyong piso ang ginagastos ng ating bayan, bilyon, para lang sa paggamot ng mga sakit na pwede namang i-prevent. So everybody listening, remember this, listen to your body, listen to your mind, and take the first step. Take the first step, my dear friends, and your future self will thank you for it. You can enjoy life longer. So, Doc, where can we find you? My social media pages are, you can find me at Instagram at DanceDoc, and also I have my Facebook, Usual Estrada. So that's YUCEL Estrada on Facebook, ladies and gentlemen. So pag gusto nilang matuto ng lifestyle medicine, if they have, may mga kukonsulta sila, or even mga companies, mga corporations, you want to have a lifestyle medicine program para sa inyong mga employees, kontakin nyo si Doc Huge Estrada. Sige po, tutulungan po natin sila sa abot ating makakaya.
Ayos. So, my dear friends, subscribe and follow us sa YouTube, sa Spotify, TikTok, FB, IG. Yan. Subscribe. At saka i-chismis nyo rin sa mga kaibigan nyo. Look, this is good listening. Dahil dito, meron kayong matututunan na mai-apply nyo sa sarili nyo. Tandaan nyo, sa kaalaman, hindi po yung mas magaling ang mas maraming alam. Nauna lang sila. So kung naalaman nila yon, slowly pwede nyo ring alamin yung mga yon at pwede nyo ring i-apply sa sarili nyo. So my dear friends, always pause, always ask, always wonder, what's next? This is Crossroads Media.